Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang legal. Kumustahin ko na yung aking mga subscribers. Parami na tayo ng parami. 139,000 subscribers na. Okay. Yung aking mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel, sana ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs. Opo. Kung magustuhan niyo itong aking bagong vlog ngayon, paki-like ninyo, paki-share, at yung mga bago pang napapagawi dito sa aking channel, sana ay mag-subscribe kayo para ma-update kayo ng aking mga susunod pang vlogs. Opo. Okay. Ngayon, meron tayong pag-uusapan. Simple lang ito. Parang paalala lang ito eh. Doon sa sa inyong lahat, sa mga viewers ko, sa aking mga subscribers. Ito yung mga dokumento na dapat natin tandaan na kailangan natin kapag tayo ay may transaksyon sa lupa. Okay, isa-isahin natin yan para ma-refresh ang ating isip at matandaan natin kung anong mga dokumentong kailangan sa mga transaksyon sa lupa. Okay. So, number 1, pagbentahan ng lupa, ang kailangan natin ay yung tinatawag na deed of absolute sale of a real property. Kung sa English yun, deed of sale of a real property. Yan, deed of sale yan. Hindi pwedeng kasunduan, hindi pwedeng habilin, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng usapan lang sa barangay, hindi po yun pwede. Pwedeng may consider na valid ang document, valid ang transaction, pero tinatawag na unenforceable. O ibig sabihin, hindi may isa sa katuparan. Ano bang ibig sabihin ng may isa sa katuparan? Hindi mo may lilipat ng titulo sa pangalan mo kung ito'y may titulo. Kung wala naman, may tax declaration. Sapagkat ang kailangan, ang required ng batas ay isang deed of absolute sale. Okay, deed of absolute sale. Maliwanag yan. Pagbentahan ng lupa, lubusan, full payment, cash, o kahit na yung cheque, pero i-end ka sa bangko, yan ay ang kailangang i-execute ay deed of absolute sale. Okay. Ngayon, pangalawa, kung halimbawa installment ang pagkabili, nag-down lang ng 300,000 pesos, hulugan sa loob ng 2 taon ng tig 30,000 pesos a month. So, anong dokumento ang kailangan natin? Kailangan naman natin ay contract to sell. Contract to sell o kaya yung tinatawag na conditional deed of sale. Okay. Contract to sell or conditional deed of sale. Ano yung ibig sabihin naman ito? Yun nga, hindi full payment, hulugan, ang pagbili ng lupa. So, ilalagay doon sa contract to sell or sa deed of conditional sale yung terms and conditions, yung mga alituntunin ng kanilang bentahan. Ilalagay, down payment, 300,000, 30,000 every month. Ngayon, kung ano-ano pa, kung hindi makabayad, bibigyan ng palugit ng 1 linggo. Pagkatapos, kapag nakabayad na full payment after 2 years, mag-execute naman, tinatawag na deed of absolute sale ulit. Pag fully paid na ang buyer sa seller. So, anong kailangan natin dokumento pag installment? Contract to sell or conditional deed of sale. Okay. Pangatlo, kapag ang mga nasa titulo ng lupa ay mga namatay na at mamanahin na ng mga tagapagmana, whether sila ay mga anak o kapatid o kahit mga magulang, anong kailangan nating dokumento? Extrajudicial settlement of estate kapag walang naiwang last will. No.
So, anong document ang kailangang i-execute ng mga tagapagmana? Extrajudicial settlement of estate. Pwedeng mayroong tinatawag na with waiver of rights. Kapag, halimbawa, 5 magkakapatid, ayaw nang kuhanin ng dalawa yung mana nila, gusto na lang ibigay sa 3 nilang kapatid, so may waiver of rights. Pero anong document yung kailangan? Extrajudicial settlement of estate with waiver of rights kung kailangan. Yan yung dokumento na kapag nagkakasundo-sundo ang mga tagapagmana, walang problema doon. Extrajudicial, ibig sabihin sa labas ng hukuman, nagkasundo na ang mga tagapagmana. Merong hindi nagkakasundo kaya pumupunta pa sa korte. Ang tawag naman natin, judicial settlement of estate na. Nakikialam na doon ang korte. Mahabang procedure ang ginagawa. Dahil judicial settlement of estate, ang korte ang magde-determine kung ano ang justified na hatian ng property sa mga tagapagmana. So, pag dinala sa korte, tinatawag na judicial settlement of estate na yon. Okay. Yang mga ganyan, nangyayari, lalo na yung extrajudicial nga, settlement of estate, kapag walang last will. Yung last will naman, kapag maraming properties ang namatay, nag-iiwan siya ng tinatawag na last will. Yung last will ay, ang basic rule dito sa atin, sa Philippines, ay 50% ng kanyang ari-arian, pwede niyang kahit kanino ibigay. 50%. Kahit kanino niya yan ibigay. Last will yon. Ilalagay yon sa last will. 50% ay hindi niya yun magagalaw dahil may provision ng batas na ang 50% ay dapat sa compulsory heirs o yung mga tagapagmana niya na mga heirs na compulsory. Kagaya ng mga anak, kung ikaw ay magulang, may mga anak ka, yun ang mga compulsory heirs mo. Ngayon, kung wala ka namang mga anak, at buhay pa ang iyong mga magulang, yun ang compulsory heirs mo. So, ayan. Kung wala pa rin yung kung may anak ka, pero patay na, ang magiging compulsory heirs mo, yung mga grandchildren mo. Okay. So, ayan. Last will. 50% of that ay pwede mong ibigay kahit kanino na gusto mong bigyan, and 50% of it ay sa mga compulsory heirs. Okay, tandaan po natin yan, last will. Sumunod, number 5. Meron po tayong tinatawag na deed of donation. Kapag meron kang paboritong pamangkin, o kaya ay paboritong pinsan, gusto mong bigyan ng lupa, ang ginagamit usually, deed of donation. Deed of donation. Sabi nila, mas mura daw ang buwis noon, ang taxes na binabayaran sa BIR for the transfer of title, pero pareho na rin yan ngayon ang deed of sale. Okay, halos pareho na. So, yun nga, ang deed of donation ay ginagamit yan, parang out of gratitude sa isang tao. Kaya binibigyan ng property. At ang mode of conveyance ay yung tinatawag na deed of donation. Sa deed of donation, yung donor, yung nagbibigay, ay, yun nga, out of gratitude, love, and affection to the donee, yung pagbibigyan, ay binibigay niya yung property na yan. Okay.
Andoni dapat dyan lang sa deed of donation, dapat may acceptance. Tinatanggap na kusa with consent ng donee ang property. Okay, tandaan po natin yan, deed of donation. Okay, next. Pag mga stocks, usually, shares of stocks sa mga kumpanya, ang ginagamit ay deed of assignment. Deed of assignment po, usually ang ginagamit yan. Okay, sumunod. Tungkol pa rin sa transaksyon sa lupa. Halimbawa tayo ay magpapahiram ng lupa, papagamit natin sa isang pamilya o sa maraming pamilya sa loob ng 20 taon, 30 taon. Ano bang usually ginagamit na dokumento o pinapagawa sa abogado? Usually yung usufruct agreement. Yun ang pinapagawa. Usufruct ang term, to use. Ang owner of the property, ang isang party, siya may-ari ng property, ipapagamit niya ngayon sa isang usufructuary, ang tawag. Usufructuary, so ipapagamit sa loob ng 20 taon, 30 taon. May mga condition po yon. Anong kailangan nating document? Usufruct agreement. Yan po ang document na ginagawa ng abogado. Para sa ganun, yung nagpapahiram lang muna, nagpapagamit ng lupa, hindi ibinibigay kung hindi ipinapagamit lamang ang lupa. Usufruct agreement. Okay. So, ayan. Sumunod, another document naman tungkol din sa lupa ay, halimbawa, magsasanla ng lupa sa bangko, sa financial institution, pag minsan sa tao, kasi pag sa tao ang sanla, pag minsan iniiwanan lang ang titulo, binibigyan ng pera, may kaunting kasulatan lang. Nagsanla ng ng lupa at ang evidence o ang security ay yung title. Ang nangyayari, pag hindi nakabayad, nahihirapan irimata ang lupa, yung foreclosure. So, anong best document to be used sa sanlaan in case of mortgage ay real estate mortgage contract. Yan ang ipine-prepare ng lawyer sa parties na nag-engage sa sanlaan. Okay. Again, what is the document? Real estate mortgage contract. Kung kayo ay kahit individual na gustong magpasigurado na kayo na valid and enforceable ang inyong sanlaan, magpagawa kayo sa abogado. Punta kayo ng parties, yung nagsasanla at kayo pinagsasanlaan. Punta kayo sa lawyer, notary public, para magpagawa ng real estate mortgage contract. Okay. Kung sa bangko naman kayo nag-iram ng pera, nag-loan. Ngayon, pagkatapos niyan, halimbawa nakabayad na kayo, anong susunod na document? Bibigyan kayo ng bangko, ng financial institution, o kahit ng individual, ng tinatawag na release of mortgage. Release of real estate mortgage. Yung release po na yan, release of mortgage, kasi pag sa bangko kayo nanghiram ng pera, at nakasanlain yung lupa at yung titulo, ang inyong security, ang ginagawa dyan ng bangko, pinapatatakan yun sa Register of Deeds ng real estate mortgage contract sa likod. So ngayon, para matanggal ang sanla sa titulo na nakatatak, ay kailangan nyo yung release of mortgage. Na yun naman, dahil full payment na kayo sa sanla, nabayaran na yung utang, ay bibigyan kayo ng bangko, ng financial institution, o kahit ng individual, ng document na yan, release of real estate mortgage.
yun ay isasubmit nyo sa Register of Deeds para ma-cancel na yung mortgage. Ma-cancel na yung mortgage. So, paglabas ng titulo nun, pati yung titulo nyo, matatanggal na yung sanla. Or may nakalagay na cancellation of mortgage. Okay. Okay, next. Meron pa rin, ito naman, mga ano na ito. Mga documents din na kapag naghahabol ka sa lupa, unang-una yung affidavit of adverse claim. Affidavit of adverse claim, meron kang rights sa particular land na papunta sa iba, hinahabol mo yung right mo, o pwede ka mag-file ng affidavit of adverse claim sa Register of Deeds para ipaglaban ang iyong karapatan sa lupa. O, pangalawa, susunod ay yung tinatawag na halimbawa, yun nga, meron ding interest sa lupa. Diretso kang nag-file ng kaso. Una sa barangay, di kayo nagkasundo. And then sa korte na. So, nag-file ka ng complaint. And then ang gagawin mo next dyan ay you get a copy of the complaint and then submit it or file it with the Register of Deeds with the letter na gusto mong ipa-annotate yung kaso na ang lupa ay may kaso. Notice of lis pendens naman ang tawag doon. Ang dokumentong sinasubmit ay it's a letter of notice of lis pendens. Okay. So, yan, para maitatak ng Register of Deeds sa titulo na hawak nila, yung notice of lis pendens signifying that there is a pending case involving the land. Okay. Maliwanag po sana yan. So, hanggang hindi natatapos ang kaso, hanggang hindi nagkakaayos ang parties dyan, hindi yun matatanggal. Nakatatak yun sa titulo na hawak ng Register of Deeds. Ang titulo ay dalawa. Isang hawak ng Register of Deeds at isang hawak ng may-ari ng lupa. Okay. So, habang may nakatatak na notice of lis pendens, ibig sabihin, may kaso ang lupang involved. Okay. Finally, ito naman hindi tungkol sa lupa, pero sa mga sasakyan, kung halimbawa may sanlaan ng sasakyan, usually ang document dyan, dapat malaman nyo ay chattel mortgage. Chattel mortgage. Yan po ang document na kapag hulugan ang binili mong sasakyan, may chattel mortgage yan. Nakatatak pati yan dyan sa CR ng sasakyan. May chattel mortgage. Ngayon, kapag after 3 years or 5 years nakabayad ka na, issuean ka ng kasa ng tinatawag na cancellation of chattel mortgage or release of chattel mortgage. O yan ngayong cancellation ng chattel mortgage or release of chattel mortgage, dadalhin mo yan sa Register of Deeds para ma-cancel na yung annotation ng encumbrance sa CR o Certificate of Registration ng sasakyan. Okay, so tandaan po natin yan. Yung tinatawag na release of chattel mortgage o cancellation of chattel mortgage ay isang dokumento para matanggal ang sanla ng sasakyan. Okay, so hanggang dito na lamang po, napatagal itong aking vlog. Sana po ay makakuha kayo kahit ilang mga matandaan nyo ang ilang mga dokumento kasi baka balang araw ay maka-encounter kayo ng ganito, ay alam nyo na ang inyong gagawin. Okay? So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.